Ito ang aking 3 baka. Plus si Gio, ang anak ni Chiki. Siyempre, ang baka kailangan ng damo. Kaso, nawawala na ng damo sa farm dahil magsa-summer na. Kaya ngayon, ihanda natin ang ating mga baka sa pagkawala ng damo sa farm. Tara! So ito yung ating 3 baka, si Chiki na may anak na, si Gio, si Elise at si Jana, no? Medyo nagkakaigi pa sila na manaid dito sa ating damo na napakanipis na. So pinipilit na lang namin na may makain sila. So nilalakihan na lang namin yung paddock na sa ganun sila ay may makain pa. Pero sooner or later maubos na yung damo natin dito, kaya kailangan nating mag-prepare. Kasi though hindi pa na-declare ang summer officially, talagang hindi na umuulan at predicted namin na dire-diretso na pagkawala ng damo na ito at sa tag-ulan na ulit ito tutubok. So ngayon ang project natin, ihanda ang farm para sa pagkawala ng damo natin. So ito yung ating training paddock. Just like nung nakarang taon, kailangan natin silang ilagay dito. So dahil medyo luma na to kasi ito pa yung as in pinakauna pa natin. Yan, hindi na siya matibay, gato na siya. Kaya kailangan natin tong palitan, i-repair. Sa ganon, ma-accommodate din niya si Gio. At syempre si Jana na pasaway. Ang plano namin, gagawin naming 3 kawayan para kay Jana yon, para hindi niya matalon. At nasa ganon din para kay Gio, hindi siya palabas-labas kasi magsisilbi na rin siyang training ni Gio sa electric fence. Kasi although nasa training paddock sila, hindi sila makakalabas basta-basta. Kailangan may electric fence pa rin tayo. Nasa ganon, pag may damo na ulit at umiikot na ulit sila ay sure tayo na nire-respect pa rin nila yung ating electric fence. Yun ang purpose na. So simulan natin, kakalasin natin yung mga lumang kawayan. Kasi sa akin din yung alambre, gagamitin natin. Matibay pa yung alambre. May uri-uri pag ang kawan. Natumba na nga lang ang side ng bakod na to nung pagkatanggal ng alambre. So ito yung part na winasak ni Jana. Sumuod siya sa pagitan nito. Gato na. Itong kawayan na to, napagtripan ko pa. Kinarate ko. Itong isang to, flying kick naman. Okay. Training paddock down. Pero yun pa rin yung susundin natin na dimension niya. Kukuha tayo ng mga pamoste natin. So mga gamitin natin yung pinagputulang kawayan natin na ginamit natin para makapagpatpat. Kasi yung mga dulong ganito ng kawayan, hindi kasi yan napapatpat. Hindi naman sa hindi napapatpat pero sobrang tigas niyang patpatin at suitable siya para sa poste natin. Kaya yan ang ating kukunin. Kaya hinakot na namin yan. Mabigat din kasi yung mga puno ito, solid na solid. Okay, magpuputol ako ng kawayan natin na pamposte. Si Jayman, naghuhukay na. Si John Paul, nagtatanggal pa rin siya ng kawad. Yan, teamwork. Ganitong kataas ang kailangan natin na poste. Around 6.5 feet. Putulin na yan. Nagsukat. At nagputol pa ako ng mga poste. Lahat ng pwede na maputol, pinutol ko na. Habang si Jayman at John Paul ay diretso sa paghukay ng paglalagyan ng poste natin. Okay, after lunch break na mahaba, tuloy na tayo. Natapos na natin yung butas para sa side na to. Pwede na tayo ilagay yung ating mga poste. Dapat siksik na siksik. Dahil baka may tulak ng mga baka. Unti-unti lang ang dagdag ng lupa at siksikin ng bareta in between. Okay, tapos na tong side na to. Kaya na natin yung side na yan.
nilagyan ng mga poste at siniksik. Baka binipigilan mo, pat-pat ang lalagay mo. Okay, habang nagbuhukay si Jayman, kulang pa kasi tayo ng 5 poste. Meron kasi tayong mga kawayan na hindi na pwede. Yung iba naman magagamit pa, pero yung hindi na pwede, pwede na natin kunin yung mga puno nito para gawin natin poste. Kasi either durog na ito or basag na, lalo na yung dulo. One out of 5. Inilagay ko na ang mga poste sa side na ito. At siniksik. Okay, maraming side na yung natapos. Tapos na yun. Tapos na yun. Tapos na to. So itong side na lang na to, ang natitira na lang natin poste, magkatapos natin kumuha doon sa mga dulo ng mga hindi na pwedeng kawayan, ay 2 na lang. Kailangan natin 5 pa. So kukuha pa tayo ng 3 sa kawayanan. Siyempre dadalhin natin yung ating panukat. So ito yan, para alam natin kung tama yung haba ng ating kukunin na kawayan. Nakakita naman kagad ako at kinuha ko. Medyo nahirapan ako kasi ang dami nakahara. Ako si Jayman dito ng mahaba, kaya yung 2. Iniahon namin yung kawayan. Ang bigat to kawayan. May tubig sa loob. Hinati ko na ang mga kawayan at si Jayman tuloy sa paghuhukay. Okay, kumpleto na ating mga poste. Kukumpletuhin lang natin ating butas. Okay, tapos na namin itong mga butas. Itong ginagawa ni Jayman, katabi nung itong isa na ito, kasi ito yung gate natin, di ba? So yan yung paglalagyan ng pangsara natin, yung pinakapinto natin. Lulubog na natin yung mga kawayan. At ito na ang ating huling poste. Ngayon, maglalagay tayo ng kawayan natin. Pero, dahil kulang na tayo ng kawayan at magdadagdag nga tayo ng isa pang layer, for sure, mas kulang yung kawayan natin. Pero, may malalagay naman tayo ng side at nakapag abiso na ako na magpaputol ako. So, hindi lang agad-agad nakakaputol pag ganun. Pero, gawin natin tong side na to. Itinali. Okay, tapos na yung isa sa baba. Bali, gitna tayo ngayon. Tapos, taas. Inilagay ang pangalawa. Kailangan sa nasa loob itong mga kawayan. Nasa ganun, pag binagato ng ating mga baka, yung poste natin ang kanilang kakalabanin. At ang pangatlo, di ba? Mas mataas na. Hindi na basta-basta matatalo na Jana. Napalaban pa sa part na to. Masyado kasing UP ang kawayan. Kaya kailangan tuwirin para maitali. Pero basic yan. Ang itatawag na natin sa project na to ay Jana Proofing. Our training product. Jana Proof na ba siya? Tingnan natin. Okay, so yun lang kinaya sa araw na ito at walang sasarap sa konting inuman pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace!